Hindi ko alam kung masama ba yung ugali ko. Ako po ay isang single mom na may partner pero hindi po siya yung tatay ng anak ko. Kumbaga ay parang jowa-jowa ko lang siya, ganorns. Kaya yung bida ng ating kwento, tawagin na lang natin siyang Jade. At yung jowa-jowa ganorns niya ay tawagin na lang nating June. Gusto lang daw i-share ni Janes kung masama ba siya sa punto na pinipigilan niya si June at nananaway siya na tumulong sa kanyang ate. Ang ate daw kasi ni June ay 35 years old na at hanggang ngayon daw ay walang trabaho kahit may 3 anak na. At lahat daw ng expenses ng ate niya at ng kanyang mga anak ay inaasa lahat kay June. Dumating na raw sila sa punto na naging dahilan na yan ng kanilang pag-aaway dahil minsan daw ay umuwi sila ng alas 9 ng gabi at hindi pa raw kumakain yung mga pamangkin ni June. Yung ate daw kasi ni June at ang kanyang asawa ay walang trabaho. Kaya ang ginawa daw ni Jane ay bumili daw siya ng bigas at ulam para may makain yung mga bata. Pero nagalit daw po siya sa ate ni June at sinabihan niya raw ng wala kang kwentang ina. Kaya nagalit daw sa kanya si June at yun daw ang naging away nila. Madalas din daw kasi na manghingi ng pera yung ate ni June sa kanya at nagpaparinig na walang panggatas yung kanyang mga pamangkin. Nung una daw ay nagbibigay sila pero katagalan daw ay paulit-ulit na nang hihingi. Sinasabi daw na ibibili ng diaper o may babayarang importante pero ang ending ay wala naman daw talagang bayarang nagaganap. Yung pagbili naman daw ng pagkain ni Jane para sa kapatid ni June ay hindi lang naman daw minsan. Dahil inaabot daw talaga ng pamilya ng ate ni June na walang makain, minsan nga daw kahit inumin ay wala rin. Napipiko na daw itong si Jane dahil minsan daw hindi lang si June ang inaasahan ng ate niya kundi pati yung kanilang nanay na 60 years old na. Tapos kahit ganito daw ang kanilang eksena, ang gusto daw ni June ay magkaroon sila ng anak ni Jane na sarili nila. Sa kanilang dalawa daw kasi ay si Jane talaga yung may mas kakayanang kumita ng pera dahil si June daw po ay isang helper lang ng negosyo ng kaibigan niya. At minsan majority daw ng kanilang lakad ay si Jane ang taya. Binilhan niya na daw si June ng bike, sapatos at pinabrace. Pati rin daw ang kutsyon at unan. Ultimo, initan daw ng tubig ay si Jane ang bumili. At minsan daw ipinagamit ni Jane dito kay June ang kanyang motor na NMAX. Dahil meron naman daw silang sasakyan na nagagamit sa bahay. Tapos nung ibinalik daw sa kanya yung motor ay wala ng gasolina samantalang bago niya daw pinagamit ay fuel tank niya pa. Inaway niya daw noon si June dahil ang dahilan ng kanyang pagkagipit ay yung ate niya na naman. Dahil yung ate niya ay hanggang ngayon nandoon pa rin sa kanila at wala pa ring trabaho. Sagad na daw po talaga sa galit sa ate ni June etong si Jane. Neto lang daw kasi ay bumili sila ng cellphone na halagang 10,000 at ang ginawa daw pong paraan ni Jane ay siningil niya daw po yun ng buo dito kay June. Para hindi daw po lahat ng pera ni June ay mapunta sa kanyang ate. Madalas daw po sa bahay nila Jane natutulog etong si June dahil yung bahay daw po nila June ay mas malaki pa yung kwarto nila sa bahay. Sa tingin niyo po ba ang sama ko ba sa puntong inuobliga ko siya kasi gusto niyang magkaanak kami pero ayoko dahil sa ganyang sitwasyon. Dahil naiwan na nga ako sa ere tapos ganyan pa mangyayari baka lalong lumala yung sitwasyon naming dalawa. Dahil hindi ko pa talaga siya nakikita na maging responsable siya sa amin. Dahil hindi naman po nag-aambag si June sa aking mga bayarin. Sana nagets nyo po. Hanggang dito na lang Ate Charis. Unang-una gusto lang kitang i-enlighten ng very light. Kasi hindi naman lahat ng nanay na walang trabaho ay walang kwentang ina. Yung iba wala lang talagang choice kundi mag-alaga sa mga anak nila. Pwede kasing dalawa yung dahilan. Una talagang wala siyang choice kundi mag-alaga kaya hindi siya makapagtrabaho. Or pwede rin naman na talagang hobby niya na yung manghingi at ayaw niya talagang mag-work. Hindi naman siguro masama kung kahit papano pinipigilan mo si June kasi meron din namang magandang maidudulot yun eh. Pwedeng kapag wala nang nagbigay sa ate niya eh mapush na magtrabaho yung ate niya o yung asawa ng kanyang ate. Meron din kasing iba na kaya hindi sila napipilitang gumawa ng paraan para sa kanilang pamilya dahil meron silang ibang inaasahan. Pero bilang sa side naman ni June, kung ako halimbawa na ganun yung kapatid ko, hindi ko rin talaga matitiis na hindi siya tulungan. Pero tulong lang ang kaya kong ibigay, hindi ko kayang akuin yung responsibilidad niya sa kanyang mga anak. At hindi ko rin naman masabi na hindi responsable si June. Kasi yung ate niya nga kaya niyang tulungan tsaka yung mga pamangkin niya, paano pa kaya yung magiging sarili niyang anak? Siguro sinasamantala niya lang yung pagkakataon ngayon habang wala pa kayong anak na dalawa pero malay naman natin kung pagbago kapag meron na. At para sa mga nagtatanong kung saan sila pwedeng sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka sa mga kwentuhan natin araw-araw, bongga. Kaya shoutout muna kay Rian Aplacador Daigan, Zara Lee at Janice Atienza. Saka in fairness, ang sarap po ng ulam natin today at kung gusto nyong magtipid kahit papano, pwede po kayong gumamit ng tidbits, mas mura. Kaya yun lang.
like and share para alam ko kung di ka nahilo kakahalo. Bye-bye!